Sulu at iba pang bahagi ng Mindanao at maging ang Metro Manila. Isa itong update na inilabas na travel advisory ng Amerika noong Nobyembre dahil sa mga naganap na election-related violence sa ating bansa. Ayon naman sa AFP at PNP, wala silang namomonitor na banta sa seguridad ng Pilipinas, pero nananatili silang naka-alerto. Magpalabas nyo tayo advisory sa mga Pilipinong nasa Amerika. Uy, alay natin yan. Ingat kayo sa mga gang. At ito naman lalong tumitindi ang kampanya ng gobyerno laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. At dahil mga pulis ang mangunguna dito, natural lamang na sila rin ang mangunguna sa pagsunod sa batas. Ayon kay Manila Mayor Alfredo Lim, dapat maging role model ang kapulisan, lalo na kung naka-uniforme at naka-duty ang mga ito. Kaya isa sa mga bilin niya, kung di maiwasan manigarilyo, huwag na itong ipangalandakan pa sa publiko. Sa inilabas na Memorandum Circular 93017 noong September 23, 1993 ng NAPOLCOM, ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng opisina ng PNP at NAPOLCOM, kabilang na ang headquarters, police stations, patrol cars at CR. Tulad ng parusa sa mga sibilyan na mahuhuli, magbisita muna ang katumbas ng unang offense at may multa ng mga 200 hanggang 500 pesos sa ikalawang offense at pagkakakulong ng ilang araw para sa ikatlong offense. Paano nga pala malalaman kung pang ilang offense na? Oo nga. Pulis lang. Iba't ibang lugar ka. Pulis lang. Pulis lang. At saka yung bayaran din ng multa. Baka maging, venue for corruption talaga. 1993 pa pala yung circular order. Almost 20 years Sa mga na. police. Marami pang kailangan plansyahin. At balitang sports naman tayo, muling nagpakitang gilas ang youngest Pinoy chess grandmaster na si Wesley So sa katatapos lamang po na 19th annual Sigman Chess Championship sa Central Malung, Sweden. Bahagi ito ng paghahanda ng 17-year-old grandmaster para sa World Cup ng Chess sa Estonia sa darating na Setyembre. Sa three-way tie-break game na nangyari, tinalo po ni So ang Swedish grandmaster na si Johnny Hector kahit pa agrabyado siya sa kanyang paggamit ng black pieces. Hindi nagpatinag si So kay Hector matapos ang 31 moves ng French defense. Natalo ni So ang tubong Sweden na si Hector, ngunit nag-draw lamang sila ni Grandmaster Anish Giri ng Netherlands. Tie po ang dalawa sa score na 3 puntos, ngunit mas mataas ang naging performance rating ni Giri na 2,710 kaysa sa 2,680 na nakuha ni So. Matapos ang kanyang three-way tie finish sa Sweden, sunod na aasintahin ni Wesley ang isang chess tournament naman sa India. Napapanaginip pa kaya niya yung mga... Siguro, no? Ano ba yung sinusulat nila? Yung move. Yung move? Yung move. Nire-record nila sarili. Kasi wala palang parang magkaparehong move sa isang laro. So, para sa susunod. Talagang may libro yan eh. Na mga moves. Yan. Para pag ikaw, pag susunod ka ng laban, alam mo na yung gagawin mo. Kasi minsan nagkakapareho naman ng depensa at saka opensa eh. Oh, parang labanan yan eh, di ba? Game of the genocide. You make your move, I'll make my move. Sabihin natin, don't move. Touch move yun. But it's my time to move. At Yan eto, ang larong ano eh, kahit anong gawin mong kain, di ka tataba. Totoo Magaling na yan. diet, ano yan, kain ka ng sport. kain, pero hindi tumataba. Kahit ano ka idol ka noon, hindi ka gumagalaw. At heto ang isang kakaibang balita mula sa China. Gumawa ang isang grupo ng scientist ng genetically modified na baka na kayang gumawa ng gatas na pwede raw gamiting pamalit sa breast milk ng ina. Matapos ang ilang taong pag-eksperimento, finally, ay nakagawa na sila ng baka na kayang mag-produce ng gatas na may parehong nutritional value ng breast milk na mas matamis at mas malasa pa. Ay, halos 80% down na katulad dito ng human breast milk. Ngunit aminado ang mga gumawa nito, marami pa silang pagdadaanan bago ito matanggap ng publiko. Kailangan muna nilang itest ito sa mga matatanda, may sakit at sa mga bata para mapatunayang safe nga ang gatas. At dahil artificial ito, maraming tumututol sa paggawa ng genetically modified food or substance na ito. Noong 2008, naging malaking problema ang gatas na may melamine sa China kung saan 6 na batang namatay at halos 300,000 ang nagkasakit. Kasi sayang yung ginagastos nila sa yung pera pang research. Alam mo yun, nandito naman yung mga nanay. Turuan mo na lang yung mga nanay na Pag-research na lang kayo ng maparami yung pagkain. gatas. Malunggay lang katapat niyan. Pagkain. Panlaban sa dengue, kahit anong kagat nila. Walang epekto. Dengue na lang ang puksain nila. Diba? Pero yung ganyan, ay. Sasabihin ng DOH, ang gatas ng Walang kapalit baka ay para sa baka.
Kahit ano sabihin mo, because. At saka Ay, yung naku. gatas ng nanay nag-a-adjust supposedly yun sa Oo, edad sa- nung anak. Oo. So yun, yung baka, hindi yun mag-a-adjust, pero yung sa gatas ng nanay, nag-iiba yun habang tumatanda ang bata. Yes, Diba? Go! Breastfeeding! Ito, pili ka mag-breastfeed naman siya pag nagka-baby siya. Para lang maitahi. Luwandi! Depende kung magmana sa akin kasi lactose intolerant ako. Good morning po mga kachika. Tiyak na maging happy kayo sa ating Buena Manong Chika ngayon. At super excited na fans sa international pop star na si Miley Cyrus. Kagabi po ay dumating na sa bansa ang teen star para sa kanyang concert bukas. 11:30 ng gabi lumapag ang aeroplanong sinakyan ni Miley kasama ang kanyang mommy na si Leticia Cyrus at ilang dancers at bodyguards. At kahit pagod sa biyahe, masayang kumuway si Miley sa kanyang mga nag-aabang na fans na matyaga pong naghintay sa labas ng NAIA. At talaga namang handa na silang lahat para sa concert ni Miley sa SM Mall of Asia Concert Grounds alas 8 ng gabi bukas. Ang Pilipinas lamang po ang nag-iisang Asian country na bibisitahin ni Miley for her Corazon Gitano Tour. Miley, text. At eto green. Green na green ating morning ngayon. At bida mga kaibigan nating Lisa para sa kanilang nalalapit na centennial o ika-100 anibersaryo. Actually, sabi nila hindi na nga daw Lasalista, Lasalians. Lasaliano. Oo. Lasaliano. Kaya eto at maagang nakatambay sa Lasal Campus sa Taft Avenue sa Maynila ang mga Lasaliano ng unang hirit. Eto na sila. Oy, nandun, sinapating group. Lynn at ang kanilang senior alumnus. Chedo, good morning, Lasta Linya. Lasaway. Lasta Lights, okay. 2, 1, Arriba Lasal! Susie, good morning! Lahat kayo dyan, Arnold! Sino pa? Si Rhea? Si Susan nandyan. Ay, si Susie, ang ganda ng suot mo, Susie. Ang ganda. Mali ang kulay. Oh, talagang kumakalat ka na, ha? Kumalabang ka na. Ang aga-aga. Good morning mga kapuso. Siyempre, live na live tayo dito. Specifically sa amphitheater ng De La Salle University. Mga kaibigan, ito ang De La Salle University Centennial Celebration. 100 years of La Salle lives on. I know! Wow! Mula 1911 hanggang ngayon, talagang tuloy-tuloy pa rin ang mga gumagraduate dito sa pinagmamalaki naming Alma Mater! Of course, siyempre, proud na proud kami kaya kami sinisigaw. Kasama na dyan ang mga 300 students from the first year to siguro mga 7 years na sila nag-aaral dito sa Lasal. You've got teachers also. Yes! You've got security guards. Janitors! Are there! Yeah! Dancing because of the Centennial celebration of De La Salle University. Lahat ito! At anong oras pa? 5:45 na umaga. Tuloy-tuloy yan! Walang tulog to mga to! Wala pa! This is the kickstart of the one whole day of the Centennial celebration of De La Salle University. That's right. Kaya kami nagsa-celebrate yan. Kaya kami sumisigaw yan. Kaya siyempre, graduate kami ng De La Salle University. Very, very proud. At napapakita namin sa inyo ang mga yearbook namin. Oh my God! Nakakatakot to! What do you have there? Oh. Unahin mo na natin si Ay! Lynn. That's me! Si Lynn. Pakita na si Lynn. When I was still young and innocent. Ayan. Ito. This is me. Wala nakasulat. Si Lynn. Payat. Si Lynn, mahilig magsulat. Tama ba? Yeah. Kaya hindi na ako sumulat dito. You are part of the Lasalia. Lasalle. Yung dyaryo natin dito Yung sa dyaryo Lasal. ng Yes. Lasal. Yan. There you go. Okay, ito naman. Alright. Noong panahon ko, wala pa kami mga yearbook. Wala pa kami yearbook. Nasa dyaryo lang kami. Alam niyo ba mga kapuso, na si Edo Manzano ay captain ng judo team. Wow! Hindi lang yan. Part of the NCAA basketball team pa. Ay, hindi, teka, mas importante to. Alam nyo ba, si Edo dati, kasama sa mga bench boys, sila yung mga nagalagay ng, number 10, ang ganda ng babae. Yeah, beauty, di ba? At gusto lang deklaruhin na yung bench boys po, yan po ay isang socio-civic organization. Puro yan, ang mga miyembro, puro
mga fans, needs lister lahat yan. So, kaya yan, so Kaya lang, at saka athletes, ha? Saka athletes. No. But anyway, I was also proud to be part of the roller hockey team, dragon boat rowing team for a couple of months, and the training team of table tennis. Uy, nakalimutan ko, nakaraan ko. I was a part of a dragon boat rowing team as well, under Paolo Villaruel. There you go. Okay. Alright, mga kapuso, marami mo tayong gagawin ngayon. Feature po natin ang mga synchronized swimmers ng Lasal. right. Meron din tayong solar powered. Siyempre yung Team Sikat. Sikat 2. Yan. Feature po natin yan. At kung yan, makikita nyo po ngayon dito sa De La Salle Centennial Celebration. Yes, there you go. Balik sa studio. Congratulations. Samantara, narito muna ang hirit panahon ni Lavan Jover. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon. Meron pong namataan na dalawang low pressure area. Yung ating pong Pag-asa, no? Ito po yung nasa 150 km east of Mindanao at meron din po sa 610 km east ng Mindanao din po. Ang maapektuhan po dito ay ang Mindanao at Palawan na makakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pulo-pulong pagkidlat at pagkulog, mga kapuso. Ang natitirang bahagi naman po ng ating bansa kasama na po ang Metro Manila, magkakaroon ng bahagi hanggang sa kung minsan ay maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise ay 5:27 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:26 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. At syempre para mga kapuso, ingat sa mga taga Mindanao dahil madalas pong mag-uulan dyan, magkakaroon po ng mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. At yun nga raw po, yung namamataang sama ng panahon, posibleng maging bagyong Egay bukas o di kaya po sa Sabado. Ingat-ingat po tayo. Kaya mga igan, tuloy-tuloy lang pagtambay dito sa #1 morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. Busog ka sa balita at ginig na hatid ng Unang Hirit at Maggie Magic Sinigang. Ang paborito natin dyan, may essential nutrients ng Fruit Power 7. Time with Fruit Power 7. Bibigay sigla araw